Good morning, mga kumaring Marites. Ayan yung hair ko. Actually, kanina pa ako nagising. Kaso, nagkape muna ako. And then, mag-open tayo ng garbage bag. Kasi, tawag dito, binigay ito ng kapitbahay namin dun sa Dasul. So, binigay dun kay Bunso. Andun pa siya nung nakarang araw. Dalawa to actually, kaso gamit na yung isa. And then ito, ang ganda, galing sa ibang bansa, package nila. Kasi may mga anak sila sa ibang bansa. So yun, sabi niya pang basura daw. Alam mo yung ayaw mong gamitin. Kasi ang bango, tapos ang aesthetic. Ang ganda. Kaya ayun, ayaw ko sanang gamitin kasi hello. Saan mo gagamitin to, di ba? Kaya tayong yun. At magpapalit ako ng basura sa basurahan ko sa garbage bag. Ano bango talaga? Tapos tignan mo yung tali niya. Ang kapal-kapal, alam mo yun, kakaiba. Kakaiba siya. Ganito siya, kulay violet pa. Cute, tapos, social ito. Yung talian nito, talagang wrong cash. Ayan, Ano siya dyan, tapos ganyan siya. So, diba, aesthetic. Kabog. Ang ganda, violet pa. Gandang gawin kapote. Kung papat ako ng basura, magtapon muna ako. Nakapagtapon na rin pala ako ng basura doon sa harapan kasi sabi ko nga everyday silang nagpipick up ng basura dito. So after ko dyan, nilabhan ko tong marumi ng namin, itong basahan namin sa paa. So, yan, binrush ko na rin siya. Hindi ko na siya sinabay sa pagwawashing kasi nga yung dumi niya lalo. Saka, alam nyo na, nagtatastas siya. Kaya, gusto ko i-brush na lang. Kasi wala din akong dryer. Sabi ng asawa ko, bili ka ng dryer, magkano lang naman yun. Sabi ko sa kana, pag malapit-lapit na yung ulan. Sa ngayon kasi, medyo mainit-init pa yung araw. Kaya, sayang naman sa kuryente rin yung dryer. So, sabi ko sa kana lang, sabi ko, ayaw niya kasi ako nahihirapan yung asawa ko. Kahit sino naman, diba? So, yung binrush-brush ko muna ito para naman malinis, no? Kasi nga, syempre, mas magandang malinis yung gagamitin natin. Pang CR, pang lagay sa sala, maayos-ayos naman. Ayan. So, mamaya-maya, babanlawan ko na rin yan. Tapos, sasampay ko sa labas. Ko na lang siya, piniga-piga ko na lang siya ng bongga para, alam nyo na, matuyo-tuyo na rin. Ayan. Okay lang yan, i-brush mo lang. Hindi ka naman mapapagod dyan. Cherise. Naisampay ko na din yung basahan sa labas. Ayan, si papa ko, sige, do exercise. Sinabihan ko nga siya na wag masyadong mabilis yung pagtaas niya ng kamay niya. Kasi lalo ko talaga mapapagod, sabi ko sa kanya. So, ayan, dyan na rin siya nagpapaaraw. Alam yung talagang lumabas. May bisita ko. Dumalaw yung pinsan ko dito sa bahay. Dito ka matulog? Hindi pa. Sunod pa na linggo. Pag nandito na si Si Unon. Unon. Matulog sila dito. Special guest yun. Special. Kasi, manlilibre siya. Sabi niya no, isang araw niya pa yung sasabi. Sabi ko nga, niloloko ko lang siya, tinatry ko lang sabihin. Sabi ko kasi mag-samji. Sigiin, sabi niya. Samji ko ma, sabi ko. Oo, libre ko. Di ba? After nitong pinsan ko dun sa bahay, sinamahan ko na rin siya kasi nga may binili din ako. Yan lang yung pinamili mo. Sabon lang. Doon lang naman sa inyo. Hoy, ano pang bibilin mo? Hindi ko nga alam, wala akong listahan. Ikot na lang tayo. Ito, masarap to. Bili ka ng So, may tinignan rin ako dito, yung outlet sana ng saksakan dun sa kwarto ko kasi yung isa walang outlet. So, tingnan nyo yung chandelier, ang ganda. So, kauwi ko lang. Pinakabit pala to nung yung caretaker dito. Ang galing, may salamin na, tapos may ganyan siya, kabog. Kasi sabi niya, ito lang ang ilalagay niya. Siguro set niyang nabili to. Ayan. So, may nagtatanong, may CR po dito. Ang ganda. Ay, ang galing. Cute. So, dahil pumunta rin ako ng bayan, sakto kailangan ko nito. Kitchen mat. Diba? Para dito sa kusina. Tapos, bumili na rin ako ng ganito, paper. Hindi siya paper, parang plastic plate siya. Ayan, 12 pieces siya. So, bumili ako ng dalawa kasi nga magbo-birthday si Papa.
So, kailangan ko niyan kasi bibisita yung mga kapatid niya sa linggo. Ayun, so yun lang po ang sinabay ko kanina kasi meron din akong pinuntahan. So, papakain tayo ng pusa ngayon. So, meron akong ano dito, chicken loaf, ganitong pagkain. Tag-isa sila kasi tatlo nga sila. So, may nagtatanong kung kamusta namang mga alaga ko. Okay po sila. Kaya huwag po kayong mag-alala. Andito sila sa sa terrace po sila. Kaya huwag po kayong mag-alala, no? Iuwi ko sana sila sa polo. Kasi nga, inisip ko masakit yung terrace. Kaya nga, tawag dito. Hindi rin din maharap doon. Kaya napag-desisyonan ko na lang, dito na lang muna sila. Kasi wala naman ako ditong alagain na bata. Na ang kulit-kulit. Tapos, tawag dito. Yung maharap ko din naman sila. Doon, pag-iwan ko naman doon si Luna at saka si Casper. Iniisip ko, yun nga, si ate ko napasok ka ng trabaho. Tapos, yung diyan na nag-aalaga ng bata. Yung si pamangkin ko. Gusto ni ate ko ako mag-alaga sa pamangkin ko. Pero, hindi rin ko rin magawa kasi nga si Papa bantay ko din. Minsan si Papa hindi okay. Kaya nga ginagawa ko, nag-a-apply na ako ng trabaho para, alam mo na, nag-booking ka, gano'n. Nag-susun dito. Kaya, tulong-tulong. Pero kung wala, yun nga, sabi ko, wala. Okay. Pakain mo na ka ng pusa dun sa labas ng terrace. Good evening, mga kumaring Marites. Tingnan naman yung damit ko. Ito na naman So, ito lang po kasi yung damit ko dito. Di ko pa kasi lahat nadala yung damit ko dito. Naiwan pa doon. So, yung iba ko po nandun pa. Inayos ko po kasi nga dadalhin ko rin lang sa Sol yun. Kaya yun. So, magbasa tayo ng comment na naman para sa syempre, sagutin natin, di ba? Alam niyo naman po, pala sagot tayo. Cheris! Hindi kasi, syempre, yung mga nagpo-comment din para nakikita ko yung mga comments po ninyo. Opo, lahat po nakikita ko. Minsan lang po hindi ako nakaka-reply agad. Opo, kasi talagang, alam niyo na, everyday busy. Kasi halos sa isang linggo, parang nakailang labas ako nitong nakaraang araw. Kaya yun, hindi ako masyadong nakakapag-comment, nakakapag-reply agad. So, pasensya na po. Ayan, so, sagutin ko lang yung tanong ni ma'am. Sabi niya kasi dito is, sino daw po ba ang nagbabayad ng monthly rent namin po dito sa bahay? Actually po, hati kami. Kami po ni ate ko. Hati po kami. So, si ate ko, Faye, siya po yung rent ng bahay. Opo. Tapos, ako po, sa kuryente, tubig, sa internet. Sa internet po is kasi si Papa, kailangan niya pag minsan sa room siya. Minsan kasi masakit na yung mata niya, kakanood ng TV din lang doon dyan sa sala. Pero sa phone naman, hindi naman siya totally nanonood. Kumbaga, nakikinig na lang siya. So, yun. Kailangan niya ng internet. Yung SIM card niya, pag luludan, mahilig makinig ng music si Papa, tapos ng balita through YouTube. So, ang po doon is pag load ng load, di ba po nababawasan siya sa data. Kaya, yun ang nangyari. Although malakas ang signal nga, yun nga sana bala ko.
kasi malakas ang signal. Di na sana ako magpapakapit ng internet. Pero yun ang dahilan kung bakit. So okay lang kasi si Papa nasanay din sa bahay. Ganun ang nangyari nga. May internet doon. Pero doon sa bahay is mawawala na rin internet doon kasi pinakat ko na. Kasi syempre, hello, karang bayarin, di ba? Tapos, yun nga, sa bayarin dito monthly, sa ate ko Faye sa rent ng bahay. Ayan. Tapos ako doon sa expenses na dares, pagganti na namin ni ate ko, kunyari sa foods, ganyan, sa gamot ni Papa, sa insurance ni Papa. Kasi Papa, ako nagbabayad ng insurance niya. Oo. Minsan sa ate ko pag may extra gano'n. So, okay lang yun kasi ako okay lang naman din. At din, alam din naman ng asawa ko. Kasi, sabihin nyo, saan ako kumukuha ng pang-share ko? Saan ako kumukuha ng ano ko? Diba? Unahan ko na rin kayo. Kasi baka tanungin nyo ulit. Sagutin ko na po ulit. Siyempre po, di lang naman porket sa asawa ko. Parang dito rin po sa YouTube ko, ganyan. Sa asawa din po. Kasi extra din po. No? Kaya, wag po kayong magtaka. Saka, obligation ko din yun na hindi lang porket nag-rent kami, lahat na kay ate ko Faye. So, ayun. So, baka tatanungin nyo rin po, bakit sila, yung iba kong kapatid hindi nag-share, ganyan-ganyan. Sila po is, yun nga, may mga anak na rin sila. Kaya parang, naiintindihan din namin. Pero minsan, pag nauwi naman sila, pupunta sila dito, bibigyan din sila kay Papa ng prutas, gano'n, lalo si ate ko Jessica. Pero dahil ngayon nga, may kanya-kanya na rin. Hindi lang porkit, di ba, lagi natin sasabi. Ako kasi, sa akin kasi, mula nag-asawa ako, nung nag-seminar kami ng asawa ko, maalala ko pa na yun sa sinabi ko sa nag-seminar sa amin is, mag-asawa din sila na nag-seminar sa amin na yun din sa, about sa allowance ng pamilya. So, si Papa, oo, nakasupport ako sa kanya. Tapos sa family din ni asawa ko. So, same lang po yan. No? Pero nito, nung tapos namin ng kasal, medyo hindi kami masyadong parang, kumbaga hindi kami masyadong ng mga allowance noon. Kasi nga, gumastos talaga kami ng malaki. O kung alam niyo po yan. Kaya, medyo naglaylo kami. Actually, hindi nga kami nagpatanim nito. Ang nagtanim ng palay ngayon is yung biyanan ko. Kasi sabi namin, kung pwede sila po muna. Kasi, syempre nga, gumastos kami. Tapos, ang laki ng expenses kasi na pagtatanim talaga ng palay. Di ba po? O yung mga nagtatanim po dito, papatanim po dito, mga naka-experience na po yan, di ba? Tapos, pagdating ng anihan, parang ang liit-liit ng di ba? Pero ngayon, parang tumaas. Kaya, maganda rin. Kaso, yun nga, iniisip ko din, isa pa, yun, dadating yung El Nino. Medyo malamig pa ngayon January at February. Ganyan naman din lagi na malamig ang February at January. So, ang iniisip ko, yun nga. Pero, tingnan natin kasi patagal naman na nagpapatanim yung asawa ko, hindi pa kami. So, noon sila, mama. Pero nung kami na mag-asawa, ayun na, kami na yung sumunod doon. So, yun, okay lang naman na kahit wala akong work, makapag-manage na rin. Sabi ng asawa ko, i-manage mo na lang yung sa palayan. Kasi nga, pagpapatanim ulit ng Mayo. Kasi ngayon, mag-aani na rin sila mama nitong February, yung pang second crop, kasi nag-second crop sila last November. So, February, ata yung anihan nila ngayon. So, yun. Next, May naman, syempre, init na. And then, siguro yung Mayo is, yun na yung part, May, June, mga ganyan, yung part na tag-ulan. Sana umulan-ulan na lang ganun. Kasi di ba walang ulan? Alam mo ba umulan 31 sa, nandun pa kami sa Dasug. Na-videohan ko pa yun Pero may araw. Kaya yun po, sa nagtanong na yun nga po, sino ang nagbabayad ng rent sa bahay, si ate ko po. Tapos ako yung sa kuryente, hatid po kami. Ayan po, para sa pagkain din po, ganun. Siyempre, sa gamot ni Papa, yung maintenance niya. Yun po. Ako, wala pa akong anak. Pero, siyempre, kailangan din namin mag-save ng asawa ko. Kaya nga, di ba, lagi ko pong inuulit at sinasabi sa inyo na gusto ko rin talagang magkaroon ng trabaho para dagdag income. Ito rin itong vlog ko, dagdag income. Pero yun nga, sabi ko din, sabi ng asawa ko, huwag mo na ipilit kung wala talaga. Kasi alam nyo, parang madi-disappoint ka sa part na ang hinahanap na lang nila sa pag dito ha, 18 to 25 years old, ganun. Alam mo yung parang, wala na pala ako sa part ng age na yun. Kaya iniisip ko nga, sabi ko, bakit? O pa ba,
Sabi ko, sa 10 pinasahan ko ng resume, tingnan mo naman, di ba? Antayin lang, kasi wala pa naman ako isang buwan na nag-apply. Kumbaga, 1 linggo pa lang. Tapos magdadalawang linggo nitong next Monday. So, okay lang. And then, yun nga, sa ganap naming araw na to is tumalo yung pinsan ko. Tapos, namili rin ako ng paper plate. Kasi sabi ko nga, mag-birthday si Papa. So, dadalo kasi mga kapatid niya. Actually, hindi sana kami, kumbaga, kunting salo-salo lang. Pero, dahil napupunta yung mga kapatid niya, kaya, yun, magluto na lang. Kasi gusto din nilang dalangin si Papa, diba? So, yun lang po yung kaganapan ko ngayong araw. Naglaba ako ng na tao dito, basahan, naglinis. Hindi ko na rin napagkita sa inyo kung anong ulam namin kanina, paksiw na isda. Diba? Sarap ng ulam na yun. So, yun lang po. Salamat pong muli. Next time ko na po kayo i-shoutout sa mga nagko-comment po palagi sa nag-like and share ng vlog ko. Ayan. So, maraming salamat po. Patuloy niyo pa rin po akong suportahan. Huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe. And hit niyo po ang notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako mag-upload ng aking vlog. Maraming salamat po. God bless!